Panginoon, salamat po. Kayo ang Diyos na makapangyarihan na siyang nagmamahal sa bansang Pilipinas. Salamat po na bawat dako ng Pilipinas ay inyong iniibig at inamahal. Hayaan niyo, Panginoon, ang papuri at samba ay manggaling sa kabuuan ng Pilipinas mula sa Spratly Island tungo sa Mindanao. Purihin ka, O Diyos, ng bawat Pilipino, ang buong bansang Pilipinas. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan.
Hallelujah! Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama po natin sa gabing ito ang Consuming Fire Radio Ministry. Broadcasted globally po tayo sa gabing ito at bago ko po tawagin ang ating kapatid na si Sister Laila ay tinatawagan ko si Sister Lulu na magbukas ng panalangin. Magandang gabi po. Salamat po, Banal na Diyos, sa gabing ito na minsan pa ay tinipon mo ang iyong mga anak upang pakinggan ang banal na salita mo. Ipinasasalamatan po namin na sa ngayon ay minsan pa po kaming binigyan ng pagkakataon upang makarinig ng banal na salita at nawa po, Panginoon, ay patuloy namin ipamuhay ang anumang iyong pinahayag sa iyong mga salita sa gabing ito. Tinataas po namin ang pangalan mo sa prayer line na ito, Ama, at salamat po sa pagtatatag ng prayer line na ito. Ganun na rin po ang Glory Tabernacle Church na patuloy mo pong basbasan at samahan. Pagpalain po ng lubos-lubusan, Panginoon. Sa ngayon po, dinadalangin namin na bigyan mo po ng pahiran mo po ng banal mong pagpapahid ang mga labi ni Sister Laila upang makarating po sa aming mga puso at sa aming mga pandinig ang sasabihin niyo mula sa iyo. Marami po ngayong kaluluwa, Panginoon, na nangangailangan ng pagpapalaya, Panginoon, at nawa po sa gabing ito ay magkaroon ng katuparan ng mga panalangin iyon. Sa pangalan ni Jesus, itinataas po namin ang aming panalangin at ang pagsamba sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Inatawagan ko po si Sister Laila. Magandang gabi po, Pastor Marina. Magandang gabi po sa lahat ng mga dumalo sa prayer line sa gabing ito. At dalangin din po namin na dalhin po sana ng ligtas sa kanilang mga tahanan ang lahat ng mga kabahagi ng prayer line, Panginoon. At marami pong salamat sa gabing ito. Ang ating pong pagbabahagi sa gabing ito ay pinamagatan natin na ang katapatan ng Diyos o the faithfulness of God. Ang ating pong babasahin ay mula sa aklat ng Salmo o mga awit, Kapitulo 89, talata, unang talata hanggang 8. Nariyan na po ba kayo? Amen. Talata bilang una, aking aawitin ang kagandahang loob ng Panginoon magpakailanman. Aking ipababatid ng aking bibig ang iyong pagtatapat sa lahat ng salit-saling lahi. Sapagkat aking sinabi, kaawaan ay matatayo magpakailanman. Ang pagtatapat mo'y iyong itatatag sa mga kalangit-langitan. Ako'y nakipagtipan sa aking hirang. Aking isinumpa kay David na aking lingkod. Ang binhi mo'y itatatag ko magpakailanman, at aking itatayo ang luklukan mo sa lahat ng salit-saling lahi. At pupurihin ng langit ang iyong mga kababalaghan, O Panginoon. Ang pagtatapat mo naman sa kapulungan ng mga banal. Sapagkat sino sa langit ang maitutulad sa Panginoon? Sino sa gitna ng mga anak ng makapangyarihan ang gaya ng Panginoon? Isang Diyos na kakilakilabot sa kapulungan ng mga banal at kinatatakutan ng higit sa lahat na nasa palibot niya. O Panginoong Diyos ng mga hukbo, sino ang makapangyarihang gaya mo, O Diya?
at ang pagtatapat mo'y nasa palibot mo. Ito po ang mga banal na salita ng Diyos sa pamamagitan sa aklat ng mga salmo. Amen. Amen. Napakaganda po ng awit na ito. Ang salmo na ito ay isang panalangin tungkol sa pagbagsak ng Jerusalem ng kapanahonang yaon at ng kaharian ni Haring David. At nasusulat nga rin po dito ang pangako ng Panginoon na isang linya ng lahi ni David ay mamamalagi magpakailanman bilang hari. At tunay nga po na tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako sapagkat sa pamamagitan ng bugtong niyang anak na si Jesucristo na siyang tumubos sa sala ng sanlibutan, siya po ay nagpakababa at nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. At siya ang hari ng kalangitan na maghahari magpakailanman sa buong sangsinukob. At ang pagiging di matapat po ay isa sa pinakamalaking kasalanan sa kasalukuyang panahon. Ano nga ba ang kahulugan ng salitang katapatan o faithfulness? Sa wikang English po, ito ay isang strict or thorough na performance of duty. So, gayon man sa Tagalog po ay ito'y isang mahigpit at masinop o maingat na pagtupad sa ating sa pangako o katungkulan o sa isang salitang winika na may pagtupad. At sa lugar po ng trabaho, halimbawa, ang salita ng isang tao ay hindi na po matatawag na kapital o pangunahing batayan ng pagtitiwala sa kapanahunan ngayon. Sapagkat maraming di makatupad sa kanilang mga salita, sapagkat ang katotohanan ng salitang binigkas matapos magdaan ng ilang panahon ay nagbabago bunga ng iba't ibang kadahilanan. Tingnan na lang po natin ang sumpaan ng mga mag-asawa na ikinasal sa patnubay ng Panginoon. Subalit pagkaraan po naman ng ilang kapanahunan, napakarami po sa mag-asawa na ito na naghihiwalay o magdiborsyo. Ang sumpa at pangako ay nabuwag na at parang isang naguhubad lamang ng lumang damit at ipag-isang tabi na lamang ang kanyang esposo o esposa. Sa ating pamumuhay Kristiyano, ilang libong tao ang sumuway sa pangako sa Panginoong Diyos. Subalit ang Diyos ay matapat sa kanyang mga salita at pangako. Mababasa po natin sa aklat ng Deuteronomio. Dumako po tayo sa Kapitulo 7, Talata 9. Deuteronomy chapter 7, verse 9. Nasusulat po dito, talastasin mo nga na ang Panginoong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at naggagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 saling lahi. Tunay na ang katangian ng Diyos ay napakahanga-hanga sapagkat ang Diyos ay espiritu at katotohanan. Ang katapatan ng Diyos ay perfeksyon sa kanyang pagka-Diyos. Nasasabi nga po sa Salmo na ating binasa sa talata 8 ng 29 na Salmo ay sinasabi rito, O Panginoong Diyos ng mga hukbo, sino ang makapangyarihang gaya mo, O Jah? Ang pagtatapat mo'y nasa palibot mo. Ang katapatan ng Panginoong Diyos ay isang aspeto ng kanyang kabutihan at pagiging karapat-dapat o matuwid na papurihan.
Ang tao ay nakapagsisinungaling at sumisira sa kanilang salita o pangako. Subalit hindi ito magagawa ng ating Diyos, sapagkat ang Diyos ay katotohanan at larawan ng pag-ibig. Amen. Kaya di siya maaaring maging larawan ng kasinungalingan o katiwalian, hindi po ba? Tingnan din po natin ang talata 5 ng 36 na awit, Psalm 36 verse 5. Nariyan na po ba kayo? Mga awit, talata 5 ng 36 na kapitulo o chapter. Amen. Nasusulat nga po dito, ang iyong kagandahang loob, o Panginoon, ay nasa mga langit. Ang iyong pagtatapat ay umaabot hanggang sa langit. Kaya't patunay lamang ito po na ang katapatan ng Diyos ay tunay na walang kapantay. At paano nga natin maipakikita ang ating pagtanggap sa katapatan ng Panginoon sa ating buhay? Una, tayo po ay dapat lamang na magpakumbaba sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, tanggapin po natin sa ating sarili na tayo ay karapat-dapat lamang sa kanyang mga pagtutuwid. At pangatlo, karapat-dapat din nating pasalamatan siya sa halip na magbulong-bulungan tayo sa harapan ng Panginoon. Ang Diyos ay hindi nagtutuwid ng walang kadahilanan. Kahit sa mga pangyayari na hindi natin inaasahan, nasawari natin ay napakalaki na at gabundok na sa tingin, ay wala ng paraan para malutas at waring di maisip ang katapatan ng ating Panginoon, na ang Panginoong Diyos ay tunay na dadating ang kanyang katapatan sa kanyang mga pangako doon sa mga tunay na nagtitiwala sa kanya. Hindi po ba nasusulat nga sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 10, talata 13, 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Tunay nga po na nasusulat dito sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 10, talata 13. Sinasabi rito, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapot-tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Tunay na napakarami nga po ng halimbawa ng mga karanasan ng tao ang di mabilang na iba't ibang larawan ng mga tukso at makamundong hilig. Ang tunay na may napapailalim sa paghihirap na ito ay bunga nga at nagiging alipin siya ng mga pagnanasa na labag sa kalooban ng Diyos. Kaya't ang isang taong napalubog na sa kasalanan ay di dapat mawala ng pag-asa. Tunay nga po na ilang tao na nga ba ang nagkamali sa pagpili ng iibigin o kakasamahin sa buhay, na sa ibang tao ay nauuna na nga ang pagsasama kahit walang kasal. Hindi ba't napakarami ang nauuwi sa paghihiwalay, kasama na ang iba't ibang kasama ng paghihirap dito? Gayun din ang pangungutang sa pamamagitan ng mga credit card, pangungutang sa pamamagitan ng salita sa mga kaibigan na naglalaan ng tulong
ay walang inaasahan namang pangbayad? Hindi ba tayo ay inililigtas ng Diyos at ibinabangon na muli upang magpanibagong buhay tayo at pag-asa? Ilang mag-asawahan ang naghihiwalay, ilang pagsasama ng mga sinasabing gay marriage o lalaki sa lalaki, babae sa babae, ang nagkakaroon din ng mga problema na tunay nga po ang akala nila ay ito na ang matuwid na paraan ng pamumuhay. Ang pagiging bisyoso sa sigarilyo, sugal, babae, at iba pang mga bisyo na masasabing nagbibigay lamang ng sakit at problema sa buhay ng tao. Ang sakit din naman na naging dahilan sa paggawa ng mga itong bisyo na ito ay nagbibigay ng sakit na kung minsan ay inaakala natin wala ng kalutasan, wala ng kagalingan. Nagbibigay din ng panganib ang pagdadala ng mga sakit na ito sa buhay ng ibang tao. Nagbibigay din ng panganib ang mga bisyo sa ating sirkulo ng pakikipagkaibigan, hindi lamang sa pakikipagkaibigan, kundi din po sa loob ng bahay, sa mga miyembro ng pamilya. Nagkakaroon po ng hindi magandang pagsasama sa dahilan na ito. Napakalaking bagay ang hanapin natin sa ating sarili na makilala ang pagtitiwala sa Panginoon, sapagkat ang Diyos ay nagtitiwala din sa atin kung tayo ay sumusunod sa Kanya at tayo inaari niyang tunay na mga anak. Paano natin maipakikita nga na ang ating pagtanggap sa katapatan ng Panginoong Diyos nga sa atin? Sa pagpapakumbaba natin sa Diyos, sa tanggapin natin sa sarili na tayo ay karapat-dapat lamang sa Kanyang pagtutuwid, at sa bilang pasalamatan naman siya sa halip na magbulong-bulungan. Una nga po, kahit na sa mga pangyayari na hindi natin inaasahan na nagdudulot ng napakaraming suliranin, halina tayo't akayin natin ang ating mga kapatid, unang-una po ang ating pamahayan, akayin natin sa tunay na kadakilaan ng ating Panginoon. Ating kilalanin at tanggapin ang Kanyang katapatan bilang Panginoong Diyos. Ang pagkakaunawa sa bagay na ito ay magdudulot po sa atin ng mga sumusunod. Una, ay mawawala po ang ating pag-alala. Mawawala rin po na ang ating mga pagbubulong-bulungan, sapagkat masusuri natin na ang mga ating suliranin na ito ay hindi dapat ipagbulong-bulungan sapagkat ito ay may katapatan. Ito'y makapagbibigay po ng higit na pagtitiwala rin natin sa Panginoong Diyos. Ating pong ipaliwanag at unawain ang una ay ang mawawala ang ating pag-alala. Tunay na hindi na tayo mag-aalala sapagkat tayo ay mapupuno ng pag-iingat na tingnan ang ating sitwasyon sa buhay na unay kadiliman at kawalan na umanong pag-asa. Subalit ngayon ay makikita natin ang katapatan ng Panginoon sa Kanyang pangako. Kung tayo po ay Kanyang iningatan at minahal simula sa ating kabataan, gaano pa kaya ngayon sa ating katandaan? Ang Diyos na duminig sa ating mga panalangin sa nakaraang panahon ay hindi lumilipas. Siya pa rin ang Diyos ng pangkasalukuyan na nakahandang magtustos sa lahat ng ating pangangailangan, higit sa panahon nga po ng panganib. Kaya nasusulat din po sa aklat ni Job, Kapitulo 5, talata 11. Job chapter 5, verse 19. Tunay na nasusulat nga po sa aklat na ito ang ganitong
ang ganitong pahayag, kanyang ililigtas ka sa 6 na kabagabagan. Oo, sa 7 ay walang kasama ang kikilos sa iyo. Tunay na napakaganda at napakatibay nga po ng pangako na ito. Kaya't mawawala ang ating takot sapagkat kung tayo ay nagtitiwala na ang Diyos nga ay poprotektahan tayo sa lahat ng sandali, tunay na wala tayong dapat ipag-alala. Hindi po ba? Sa ikalawa po naman na nasasabing, pag tayo daw po ay naniwala sa katapatan ng Panginoon, ito ay ating masusuri at mapapatunayan sa ating mga buhay-buhay sa pangyayari na minsan po ay nagbubulong-bulungan ang mga tao. Alam ng Diyos na ang pinakamabuti para sa atin at ang isang dulot ng katotohanan ito ay ang pagtahimik na lang, sa halip na magpatuloy tayo sa pagreklamo o pagbubulong-bulungan. Hindi baga ang Panginoong Diyos ay higit na mapaparangalan o kung sa oras ng matinding pagsubok, siya ay dapat pagtiwalaan? Sa kanyang pagkastigo sa atin, ay maaalala natin ang lahat ng kanyang kabutihan at pagmamahal sa sandali ng pagtutuwid na ito o chastening sa wikang Ingles sa ating buhay. Ang kanyang karunungan ay tunay na hustisya at walang kapantay. Sa ikatlo nga na sinasabing ang pag-unawa sa katapatan ng Diyos ay magdudulot daw po ng higit na pagtitiwala sa Kanya. Nasusulat nga po sa sulat ni Apostol Pedro, unang sulat ni Apostol Pedro, Kapitulo 4, talata 11. 1 Peter 4, chapter 4, verse 19. Tunay na sinasabi po rito na kaya't ipagkatiwala naman ng mga nagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Napakaganda po. Kung tayo ay buong pusong nagtitiwala ng lahat-lahat sa ating buhay sa kamay ng Panginoon, na walang duda ni kaunti sa kanyang pagmamahal at katapatan, ay madali tayong magkakaroon ng kapanatagan ng kalooban at tunay nga po na mapapatunayan ito na ginagawa ng Diyos ang lahat ng matuwid at maayos sa ating buhay. Kaya nga po Panginoon, kung pagsasama-samahin ang lahat ng ito ay maisa-summarize po natin ang katapatan ng Panginoon sa tatlong mga pagpapatunay sa ang katapatan po ng kanyang mga salita, ang kanyang mga ginawa, katapatan niya sa kanyang mga ginawa na sa panahon, sa araw, sa buwan at sa mga bituin na sa lahat ng umiikot sa kanilang ay ang mga bituin at araw at mga buwan ay umiikot po sa kanilang kinalalagyan na may kaayusan at perfection at tahimik na ginagabayan ito ng kamay ng Diyos. Hindi ba nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan na baka may isang bituin o malaking kometa na bumagsak sa atin sa mundo? Hindi po ba sa pagkatakot na iyan ay nawawalan tayo ng tiwala sa kapangyarihan ng Panginoon na siya ang may hawak ng lahat-lahat sapagkat siya ang gumawa nito? At sa kanyang pagmamahal sa atin ay hindi niya po tayo pahihintulutan na mapahamak
sapagkat tayo ay kanyang anak at tayo tunay na nanalig sa kanya. At pangatlo, sa kanyang katapatan nga na ipinakita sa ating mga buhay, ang kanyang pagpapatawad, ang pagbibigay sa atin ng kapayapaan ng kalooban, ang pagpapatunay ng kanyang presensya sa ating buhay, at ang maging pagbibigay sa atin ng lakas, pag-asa, at mga grasya at mga biyaya na di mabilang simula sa ating pagkabata hanggang sa kasulukuyang edad. Hindi po ba napakaraming tulong ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay? Ilang beses tayong pinagaling sa ating karamdaman, ilang beses tayong tinulungan sa lahat ng ating mga suliranin sa pananalapi, sa pakikipagkaibigan, sa samahan, sosyal, sa mga samahan, sa kapatiran ng simbahan. Kung minsan po ay hindi talaga maiwasan na magkaroon ng mga pag-aalinlangan. Ngunit alam na natin sa ngayon kung ano ang susi ng tunay na kapayapaan ng kalooban ay ang pagtitiwala, sapagkat ang Diyos ay tapat at higit sa lahat, siya ay hindi sumisira sa kanyang mga pangako. Kaya nga po, sa pagtataas natin ng papuri sa ating Diyos, halina atin siyang papurihan, dakilain, hindi lamang sa panahon ng ating mga kasaganaan sa buhay o sa panahon ng kaligayahan, kundi sa panahon na rin po ng pagsubok at kahirapan. At ang salita nga po niya ay tunay na hindi mababali, di magmamaliw, sapagkat ito ay katapatang pangako ng ating Diyos magpasawalang hanggan. Ito po ang pagtatapos ng pagbabahagi na natin sa gabing ito. Tayo po ay yumuko at manalangin. O Panginoong Diyos, aming Ama, na siyang lumikha sa lahat ng bagay ng sansinukob, kami po ay inyong basbasan ng sapat na katalinuhan na maunawaan at tanggapin ang tunay na katapatan ng inyong mga pangako at dakilang pagliligtas at pagmamahal sa amin. Mula po sa gabing ito, panibagong pag-asa po, O Diyos, na maituwid namin ang aming pagkukulang sa inyo. Salamat po sa lahat ng iyong katapatan. Sa inyo po ang aming buong pagpupuri at pagpapasalamat ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Great is thy faithfulness, O God our Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies we see. All we have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto us. Amen. Hallelujah. Salamat, Sister Laila, sa napakagandang aral sa gabing ito. Ang pamagat ay ang katapatan ng ating Panginoon, God's faithfulness. At tayo po ay na mga scripture readings ay galing sa Psalm 89 verses 1 to 8, Deuteronomy 7 verse 9, Psalm 36 verse 5, 1 Corinthians 10 verse 13,
Job 5 verse 19 at saka 1 Peter 4 verse 19. Salamat na muli, Sister Laila, at nawa ay lalong bigyan ka pa ng ating Panginoon ng wisdom and knowledge to understand all the things that He's giving you whenever you share the word. Salamat. Amen. Amen. Nasa portion na po tayo ng ating mga prayer request. Muli, ito ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin sa gabing ito ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito, at kung sino man po ang nasa linya na may mga prayer request or praise report, nakabukas po ang linya para sa inyo. Hallelujah. Sino po ang may mga praise reports or prayer requests? Meron po akong praise report. Amen. Hindi ko po kayo hindi po makakapaniwala siguro ang sino man makarinig nito na sa buong isang taon po ako'y napailalim sa isang karamdaman na tinatawag na arthritis, ngunit sa malaking tulong ng Panginoon, ako po ay palaging binibigyan niya ng panibagong lakas at pagpapagaling, at higit sa lahat po, ang panahon na mahaba na wala po akong trabaho, ay nagkaroon po ako ng trabaho, at lahat po ng aking pangangailangan ay kanyang pinagkaloob. Hindi po kayo maniniwala na sobra po ang kabaitan ng aking landlady. Nagkaroon na po ako ng shortage sa pagbabayad ng bahay, kaya ang bayad ko po sa buwan ng Marso, Abril, hindi po ako nahihiya sa inyo, ay nabayaran ko po sa loob ng 2 linggo ang 2 buwan na yan, at ngayon po ay nabayaran ko na rin po ang buwan ng Mayo. Papuri sa Panginoon at pasasalamat. In 3 weeks time, 3 months. Amen and amen. Thank you. Napakagandang praise report. Sino pa po ang nasa linya with a praise report or mga prayer requests? Claire, you have a prayer request? I just want to pray for this nurse named Naomi. Naomi. I met her in the chapel, and she wants us to pray for her son, Noel John, who is a nurse, and he's going to take his exam, that he would pass the RN exam. Amen. Sino pa? Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. Thank you, Lord, for the word that you gave us through Sister Lila. Lord, we thank you, Lord God, for your faithfulness, Lord God, to your people, Lord God, that, Lord, whenever we're in need, whenever we need help, Lord God, you're always there for us, Lord God, and you always answer our prayers, Lord. And, Lord, you do more than anything we can think or imagine, Lord God. Lord, tonight, Lord God, we just want to lift up to you Naomi's son, Noel John, that's a nurse, Lord God, and he's going to take the RN exam, Lord God, and we pray for your favor, for wisdom, for understanding, that he will be able to pass his exam, Lord God. And Lord, we also pray, Lord God, for this prayer line. Thank you, Lord, for this prayer line, Lord God. All the leaders, Lord God, Consuming Fire Radio Ministries, Glory Tabernacle, Evangelist Mike, Pastor Mel, Pastor Marina, Minister Robin, Minister Joe, Pastor Rambambu, and everyone else, Lord God, that I haven't mentioned, even all the prayer intercessors, Lord God. Thank you, Lord, for your people, Lord God, that make this radio broadcast possible, Lord God. And Lord, we thank you, Lord God, for
it goes forth with the word of God, that many people will hear the word and, Lord, will come to salvation and saving knowledge of who you are, Lord Jesus. And Lord, tonight, Lord, we thank you, Lord God, for all the silent listeners, everyone who's listening, Lord God. Bless people, Lord God, and let them hear from you through the word that is preached through this prayer line, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sino pa po ang may mga praise report sa gabing ito or prayer request? At Pastor Marina, good evening. Hi, Sister Chip. Magandang gabi po sa gabing ito. Purihin pa ang Panginoon. Amen. Sa mga maraming dinig na panalangin na through this prayer line, purihin ang Panginoon. At purihin po rin ang Panginoon na ang pabor ng Diyos ay nasa sa aking anak. Amen. At ngayon naman, ang aking prayer request ay panalangin po natin yung aking bayaw sa Philippines na dating director and consultant na ma-renew uli ang kanyang consultancy contract. Engineer po siya. Panalangin po natin sila. Tsaka yung akin pong isang kapatid na may sakit. Panalangin din po natin sila. At anong pangalan ng engineer, Sister Chip? Noel. Panalangin natin sila. Tsaka makakilala sila sa Panginoon. Dahil tumanggap na sila sa Panginoon pero patuloy pa rin sila sa pagsisimba sa Quiapo. Faithfully yan, every first Friday of the month. Ganun sila. Purihinal ang Panginoon. At saka isa pa, yung pag-pray ninyo natin yung nursing home. Nakapunta kami ni Arthur last week last Saturday sa isang nursing home. Tapos nung Monday, 2 nursing home. Pagdasal natin yung mga seniors na sila rin ay maunawaan nila kahit na may dementia sila, kahit na wala sila sa sarili nilang isip, ay kumakanta pa rin sila. Alam nila ang kanta. Purihin ng Panginoon. Kahit na sila natutulog, yung pikit-pikit, kumakanta pa rin ng bibig nila. So, panalangin natin sila. Praise God. Purihin ng Panginoon. Salamat. Gising ang spirit nila, Sister Chip. Amen. Nakakaawa yung iba kasi yung iba, alam mo, hindi sila helpless. Binibigyan sila ng pagkain pero hindi sila makakain. Wala sila doon. Parang tulog sila. Oo. Okay. At nakakaano dahil yung bang parang helpless sila, ganun. So, okay. Yeah. Pwede kong tawagin si Sister Lulu. Sister Lulu. Sister Pastor Marina, magandang gabi po ulit. Magandang gabi rin. Pwedeng paki-pray yung prayer request ni Sister Chip, si Engineer Noel, at saka yung isa pa niyang I think kamag-anak din na may sakit that napatuloy ang kanilang walk with the Lord. Sila ay mga Kristiyano na at subalit sila pa rin ay pumupunta sa Quiapo daw, and also yung mga seniors sa nursing home na nagmi-minister sila every Saturday and every Monday, na kahit na may mga dementia, they sing, they join the praise and worship, na sana ay patuloy na makapag-minister sila doon, at lalong-lalo na sa mga matatandang malapit na silang
kuhain ng ating Panginoon, na sana ay masave sila, magkaroon sila ng faith kay Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Marami pong salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Marami pong salamat, O Lord, sa katapatan ng salita mo na pinahiwatig sa amin ngayong gabi. Tapat ka nga, Panginoon. Ikaw po ang aming maaasahan. Ikaw po ang aming tinataas. Ikaw po ang aming masasandigan. Wala pong iba, O Lord. Marami pong salamat sa pagtawag mo sa amin bilang mga anak. Marami pong salamat sa pagpapatawad mo sa amin, sa aming mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagtutuwid mo araw-araw. Marami pong salamat sa pagpapabago mo sa aming mga gawing hindi nararapat sa iyong harapan. Marami pong salamat sa pag-iingat mo sa amin araw-araw, sa aming buong pamilya, sa aming buong sambahayan. Marami pong salamat, Panginoon. Sa gabing ito, itinataas po namin ang pangalan mo at patuloy na nananampalataya po kami na dinidinig mo ang bawat panalangin. Hindi po kami nananalangin lamang dahil gusto namin manalangin. Hindi, Panginoon, sabi mo sa mga salita mo na ang banal na Espiritu ni Jesucristo ang magtuturo sa amin kung ano ang amin dapat dalahin sa iyong harapan. Salamat po, O Lord, na kasampo namin ang banal na Espiritu sa gabing ito upang itaas ang mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na binibigay mo sa amin na kami makapananalangin pa, Panginoon, sa lakas, sa katalinuhan, sa mga pagtuturo ng mga salita mo, O Lord. Sa gabi ito, nilalapit po namin ang pangangailangan ng aming kapatid na si Chit, O Lord. Sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, O Lord, nilalapit po namin sa iyong harapan ang pangangailangan ng kanyang bayaw na si Noel, isa pong inhenyero sa Pilipinas, O Lord. Ikaw po ang nagbibigay ng probisyon, Lord, sangayon sa salita mo, Lord, na ari-arian mo ang buong lupa at langit, O Lord. Nalalaman mo ang pangangailangan ng bawat isa, lalong-lalo ng mga tunay na anak mo, Lord. Ibukas mo po sa pamamagitan ng awa mo ang pag-renew ng contract na iyon, na magkaroon na naman po ng pagpapala ang kanyang mga bayaw na iyon, O Lord. Ngunit basbasan mo rin po na patuloy na hawakan mo ang kanilang mga kaluluwa. Hipuin mo po sila sa tunay na mga salita mo. Dalahin mo po sila sa salita ng Diyos na tunay lamang na magpapakita sa kanila ng kaliwanagan, O Lord, sa pamamagitan ng mga buhay mong salita, O Lord. Ikausapin mo po sila sa kanilang pagtulog, sa kanilang pag-upo, pag-gising, O Lord. Napadalahan mo sila ng mga tao na magtuturo ng matuwid sa kanila, O Lord. At palabutin mo po ang kanilang mga puso. Buksan mo po ang kanilang mga mata sangayon sa mga salita mo, O Lord, at ang pandinig nila ay liwanagan, O Lord, ng iyong banal na Espiritu, sapagkat, O Lord, ikaw po nagsabi na sa iyo lamang ang pagliligtas, O Lord, hindi sa aming mga ginagawa o sa aming pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, O Lord. Isa pong abomination sa harapan mo sangayon sa salita mo. O Lord, kahabagan mo po, hindi lang po si Noelo ang kanilang buong sambayan, kundi karamihan po sa amin ng mga babayan namin na nagmamahal sa iyo, O Lord, tunay lamang. Ngunit, Lord, nabidiliman sa pamamagitan ng relihiyon, O Lord. Lord, kahabagan mo po, sapagkat sabi mo sa salita mo na hindi mo papayagan ng isa man na hindi makarinig ng salita mo at hindi maligtas. O Lord, hindi po kami pwedeng maghusga sapagkat ikaw po ang Diyos. Nasa sa iyo ang paghusga. Kundi kami po lumalapit lang sa iyo sa panalangin, sa awa, sangayon sa sinabi mo na dalahin ang bawat pangangailangan sa harapan mo. O Lord, sa gabing ito, nilalagak po namin sa harapan mo ang pangangailangan ng salvation ng buong sambahayan ni Noel at lahat po ng mga kamag-anakan ng kapatirang si Chit. Ganon din po ang mga karamdaman, O Lord, sangayon sa salita mo na sa pamamagitan ng iyong stripes, kami po'y gumaling na. O Lord, padalahan mo po ng banal mong Espiritu na pagalangin ang mga may sakit na nangangailangan ng tunay na pagpapagaling, hindi lang po sa pangangatawan, kung hindi sa buong Espiritu at kaluluwa, Lord, nagmumula sa ulo hanggang paa.
Sabi mo po sa Panginoon sa salita mo na baguhin mo araw-araw. Turuan mo pong mahalin ang salita mo. Turuan mo pong irespetuhin ang Biblia na hindi lamang po natatawa-tawanan, O Lord, kung hindi tunay nga pong magsalita ka sa bawat isa. Lord, salamat po. Gagawin mo yon dahil napakatapat mong Panginoon. Salamat po, Diyos ko, sa mga kapatirang patuloy na naghumihingi sa iyo ng tulong na ilapit ang bawat isa. Ganon din po ang gawain ng kapatiran si Chit na binuksan mo po sa mag-asawa, sa katapatan mo sa kanila, O Lord. Basbasan mo po ang kanilang gawain. Unang-una na po kalakasan, ang joy po na gawin, ang strength, ang joy in their hearts na gawin ito sapagkat hindi po madali ang bawat gawain namin, lalo na sa ngayon. Ngunit buksan mo po, Panginoon, ang landas na iyon sa kanila na may katapatan, may katuwaan, may kasiglahan, Lord, sapagkat ikaw po ang pinapupuri sa bawat ginagawa namin ng mag-asawang ito, lalong-lalo na sa nursing home na kanilang pupuntahan, O Lord. Bigyan mo po ng pabor na nagmumula lamang sa iyo, O Lord, magmula sa mga administrator, Lord, sa mga kakausapin nila doon na bigyan sila ng pagbibigay ng panahon, O Lord, at ang mga tao po na kanilang aawitan, na kanilang ningitian, Lord, magkaroon po ng hope, sapagkat, Lord, ay naramdaman po namin na kapag nasa isang lugar ka, nawawalan na po ng pag-asa. Nothing to look forward, O God. Lord, tulungan mo po na patuloy na hipuin, na hindi lang nga po sa katawang ito, kung hindi looking forward sa eternal life. Kanya nga po, salamat sa salvation mo na nagmumula lang kay Kristo. O Lord, salamat po sa gabing ito na ilalapit namin sa iyo ang mga bagay na ito sapagkat sa amin pong lakas, wala po kaming magagawa. Sa iyo po ay may magagawa. Bigyan mo po ng katuwiran at bigyan mo po ng pagpapala ang mga taong makakarinig ng mga salita ni Sister Chit at Brother Arthur at bigyan po ng kaunting sigla. Bigyan mo po ng liwanag ang kanilang mga isip at puso at tanggapin si Jesucristo na siya lang po ang tagapagligtas maski na po sa panahon ng kanilang huling buhay. Maraming salamat po sa gabing ito at itinataas po namin patuloy ang prayer line na ito, O Lord, na patuloy mo pong samahan. Sino man pong makaririnig ay papalayain mo po ang mga kaluluwang nababalot ng kadiliman, ng hopelessness, ng discouragement, ng lahat ng kadiliman, maging ang kasalatan sa mga bagay-bagay, Lord. Ikaw po ang nagpupuno. Thank you, Jesus, na nandito ka nga, nabuhay ka nga, Holy Spirit. That we can really say, God, you're alive, and thank you. Thank you for tonight, O Lord. And I pray this in the name of Jesus. Amen. 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 Salamat, Amen. Sister Lulu. Salamat din po. Tinatawagan ko rin si Sister Jo sa gabing ito. Hello. Sister Jo. Opo, magandang gabi po. Amen. Maaaring itaas mo ang ating bansang Pilipinas at ang ating mga leaders at gayon din ang mga leaders ng churches doon at ang mga kapatiran natin na undergoing trials and tribulations. Amen. Sige po. Amen po. Amen. Amen. Sige po, manalangin tayo. Ama, maraming salamat po muli sa gabing ito na kami po ay pinagkalooban mo kami ng oras upang kami po ay pumunta sa inyong harapan sa pamamagitan ng panalangin. Bago po ang lahat, Ama, kami po ay humingi ng kalinisan ng iyong banal na dugo. Panginoon, mula po sa aming ulo hanggang aming paa, Panginoon, bastasan mo po kami, Panginoon, ng iyong awa at ng banal na Espiritu, Panginoon, na kami po'y lumakad ng kaayon-ayon sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, God, sa gabing ito, God, na sinabi mo sa inyong salita na 2 o 3 ang nagtitipon-tipon sa pamamagitan ng iyong pangalan ay nandun ka sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon, na kayo ang Diyos na buhay, kayo ang Diyos na mabuti, kayo ang Diyos ng pagmahal, kayo ang Diyos ng pagpatawad, at kayo ang Diyos na walang hanggan, Panginoon. Maraming salamat po, God, na
Sa gabing ito, O God, ang aming itinataas po ang aming bansang Pilipinas. Nawa, Panginoon, maawa po kayo, God, na pakahipuin niyo po ang aming mga leader doon, ang aming presidente, vice-presidente, congressman, mayor, kapitan, at mula po sa mataas sa tungkulin at sa pinakamababa, Panginoon, at ganoon din po yung mga senador, Panginoon. I pray, God, na kayo po, God, ang magkaloob sa kanila ng takot at Panginoon, na sila po, God, ay gagampanan ang kanilang tungkulin, pagiging leader, dahil po, Panginoon, tinawag mo sila. At Panginoon, I pray, God, na hipuin niyo po sila at patuloy niyo po silang baguhin, Panginoon. Baguhin niyo po at bigyan ng awang aming bansa, Panginoon. Lord, maawa ka po at pagpalain mo po ang aming ekonomiya din, Panginoon, O God. Maraming salamat po, Panginoon, O Lord. Ganun din po ang aming mga leader po doon sa simbahan, Panginoon, mga pastor, mga Panginoon, I pray, God, na bigyan po sila ng provision, Panginoon, na galing sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po sila at patuloy mo sila, Panginoon, God, na gamitin, Panginoon, God, na i-preach po nila yung totoo, Panginoon, na yung tama lang po, Panginoon, walang labis, walang kulang, na manggagaling sa iyong salita, Panginoon, na kanilang ituturo, Panginoon, sa kanilang mga kongregasyon, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, God, na sukluban mo sila ng iyong banal na espiritu, Panginoon, at kung ano man ang kanilang pangangailangan, Panginoon, kayo po ang magsusupply, Panginoon, ang magbibigay, O God. Maraming salamat po, Panginoon, God, na tutugunin mo po ang kanilang mga panalangin, Panginoon, at pati po ang kanilang mahal sa buhay, pamilya, Panginoon, ay patuloy mong pagkalooban po ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, O God, at ganoon din po, Panginoon, Father God, ang lahat-lahat po ng mga makikinig po sa prayer line na ito, kung saan mang dako ng daigdig, Panginoon, I pray, God, na patuloy mo silang i-bless, O God. Maraming salamat po, God, at kami muli ay nakakapunta sa inyong piling sa pamamagitan ng aming panalangin, O God. Maraming salamat po. Ito na po ang aming dalangin, Panginoon, sa matamis ng iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat, Sister Jo. Salamat din po. Amen. Sino pa po ang may mga praise report or prayer request sa gabing ito? Hallelujah. Tinatawagan ko si Sister Connie. Sister Connie, naka-on ka ba? Okay, tinatawagan ko si Sister Yes, Pastor Marin, I'm on. Okay. Naka-on ka. Pwedeng pakipray sa mga kabataan, lalong-lalo na yung mga mag-graduate sa high school and going through to college, na magkaroon sila ng mabuting transition from high school to college, na wag nilang makakalimutan ang kanilang relasyon sa ating Panginoon habang sila ay kasama ng kanilang mga parents, going to church. Gayon din ang mga young adults. Alright? Sister Karen. Okay, thank you. Hallelujah. Thank you. Salamat, Panginoon. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Dahil ikaw, Panginoon, ikaw ang hari sa lahat ng ibabaw ng mundo, Lord God.
Ikaw ang aming sinasamba, Panginoon, ang iyong pangalan, Panginoon, na sa ibabaw ng lahat ng mga Diyos-Diyusan, Lord, ikaw ang totoong Diyos na aming pinupuri, Lord God, at ipinapaabot namin sa iyo ang aming taos-pusong pagsamba, Panginoon, at aming pagmamahal sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord, sa pagkakataong ito na hinipo mo ang aming puso na kami ay magkaroon ng pagkukusa na lumapit sa iyo, Panginoon, dahil ikaw lamang, Panginoon, ang aming takbuhan. Wala kaming ibang matatawag, Panginoon, at sa oras ng aming pangangailangan, Lord, ikaw lamang, Panginoon, ang aming takbuhan at aming tatawagin, Lord, sa oras ng aming pangangailangan ng tulong, Panginoon. Sa lahat ng oras, Panginoon ko, dahil ikaw ang pinagmulan, Panginoon ko, nasabi sa iyong mga salita sa paraan na aklat na ikaw ang pasimula at ikaw ang katapusan. Ikaw ang gumagawa ng milagro sa aming buhay, Panginoon. Panginoong Hesus, ikaw ang aming nananahan sa aming mga puso, Panginoon, at ikaw ang gumagawa sa panglabas namin, Panginoon. At binago mo ang aming mga buhay, Panginoon, dahil ikaw lamang, Panginoon, ang may kapangyarihan na makapagbago ng kanino mang buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa oras ng aming kahinaan, ikaw ang aming mahuhugutan ng lakas, Panginoon. Sa iyo lamang kami hugot ng lakas, Panginoon. At Panginoon, iniingatan namin ang iyong ang aming ang aming relasyon sa iyo, Panginoon, dahil, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ang totoo na gumagalaw sa aming buhay, Panginoon, na ang kasagutan, lahat, Panginoon, ay puro katotohanan, Panginoon, at makikita sa ibang mga tao, Panginoon, na makikita nila sa buhay namin na ang buhay namin, Panginoon, ay naiiba dahil ikaw ay nasa buhay namin, Panginoon. Dahil sa iyong dugo, Panginoon, ikaw ang naglinis. Ang iyong dugo, lininisan mo ang aming buhay, Panginoon ko. At ikaw rin, ang iyong dugo ang nagbigay ng buhay sa amin, Panginoon ko. At dahil sa iyong dugo na kami ay nabuhay, Panginoon ko, sa pagsakripisyo mo at inialay mo ang iyong buhay para madugtungan ang aming buhay, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, Lord God. Panginoon, itinataas namin ang aming dalangin sa iyo, ang dalangin namin sa mga kabataan, Panginoon ko, na kasalukuyan ay nag-graduate ng high school, Panginoon ko, na malaki ang kanilang hinaharap, Panginoon ko, dahil marami silang plano sa buhay, Panginoon ko, na Lord, itinataas namin, dinadalangin na gabayan mo sila, Panginoon, dahil bigyan mo sila ng daan para mapatungo sila sa kabutihan, Lord God, lalo na yung
mga anak ng mga Kristohanon na nasa katawan ng simbahan ng Panginoong Hesus na namumuhay sa liwanag, Panginoon. Tinataas namin ang mga kabataang ito, Lord God, na nabigyan mo sila ng maliwanag na mga kaisipan, Panginoon, at ang kanilang mga desisyon na gagawin sa hinaharap na makakaepekto sa kanilang buhay, Panginoon. Tinataas namin sa iyo, Lord God, na ikaw ang magbigay ng karunungan, Lord God, at karunungan sa paggawa ng kabutihan at pagtanggi sa mga maling gawain, Panginoon ko. Dahil ang kanilang magiging decision ay makakaepekto sa kanilang mga buhay, Panginoon ko. So, ang mga batang ito, Lord God, dalangin namin sa iyo, Panginoon, na sa iyong kapangyarihan, Lord God, na balutin mo sila ng iyong presensya, Panginoon ko, at bigyan mo sila ng liwanagan mo ang kanilang mga isip at puso, at dalangin namin na sila ay maging masunurin na mga anak, at also maging masunurin din silang mga mamamayan, at ang kanilang mga plano, Panginoon ko, na magkaroon sila ng tagumpay, Panginoon ko. At hindi lang tagumpay sa pag-aral, Panginoon ko, at sa kanilang mga plano na kurso, Panginoon ko, kundi tagumpay sila sa pagsunod sa iyong mga salita, na mga banal na salita, Panginoon ko. At tagumpay din sila sa pakikinig sa mabuting katuruan, Lord God, at makalakad sila sa matuwid na daan at sa iyong liwanag, Panginoon ko, na ang kanilang mga buhay ay katanggap-tanggap sa iyong harapan, Panginoon ko. At magkaroon ang mga batang ito ng matuwid na relasyon, Panginoon ko, na sila ay mga magkaroon din sila ng salvation, Panginoon ko, ng bigyan mo sila, Panginoon ko, ng padalan mo sila ng mga mensahero, Panginoon ko, na makakapagbigay sa kanila ng iyong mensahe, Panginoon ko. At ang mga kabataan na mga anak ng mga kapatiran namin, Panginoon ko, amin din itinataas sa iyo, Panginoon ko. Dahil itong mga batang ito ang mga manggagawa sa aming hinaharap. Pag kami ay matanda na at hindi na kami makalakad o makagawa ng iyong mga gawain dahil sa katandaan, Panginoon, itong mga batang ito, sila ang pag-asa, Panginoon ko, na sila ang papalit sa amin na maggagawa, Panginoon ko, ng iyong mga gawain, na mga mensahero ng iyong mga balita, Panginoon ko, ng mga iyong mga mabuting salita, Panginoon ko, na itong mga batang ito, Panginoon ko, na i-reserve mo sila, Panginoon ko, na dalangin namin na ingatan mo sila, Panginoon ko. Bigyan mo sila ng proteksyon na sila ay malayo sa mga kapahamakan, Panginoon ko. Dahil, Panginoon ko, ang mga bata ngayon napapalayo dahil sa mga material dito sa mundo, Panginoon ko, na nababaling ang kanilang pansin doon sa mga bagay na nakakapagpasaya sa kanila, Panginoon ko, pero wala naman pag-asa sa hinaharap at sa kinabukasan sa kanilang espiritu, Panginoon ko. Pero Lord, umaasa kami dahil ikaw ay matapat na Diyos, Panginoon ko, na itong mga batang ito po, protektahan mo sila, Panginoon ko, para alang-alang sa iyong gawain, Panginoon ko, alang-alang sa iyong message of salvation, Panginoon ko, na sila ang
papalit sa amin, Panginoon ko. Kung ano man ang ginagawa namin ngayon na pag-share ng iyong mga messages, Panginoon ko, itong mga batang ito, Panginoon ko, mas palakasin mo pa sila, Panginoon ko. Dahil ang mundo, Panginoon ko, ay palayo ng palayo sa liwanag, Panginoon ko. Ang mga tao, mas gusto nilang pakinggan ngayon ang mga masasamang salita kaysa sa mabuting salita. At kung makarinig man sila ng mabuting salita, parang umaayaw pa ang kanilang mga espiritu at ayaw pa nilang marinig kung ano ang mabuting salita at mga gawain. Dahil ngayon, Panginoon ko, ang tao ay nahihila na papalayo sa kabutihan, Panginoon ko. Pero hindi kami nawawalan ng pag-asa dahil sa iyong mga salita. Sinabi mo, Panginoon ko, na palalakasin mo pararamihin mo, Panginoon ko, ang iyong mga manggagawa na tagapagdala ng iyong mensahe. At lahat ng mundo, Panginoon ko, ay makakarinig tungkol sa iyong message of salvation, Panginoon ko. So, Lord, kami ay 100% na naniniwala, Panginoon ko, na sa hinaharap, Panginoon ko, na marami pa, Panginoon ko, ang iyong ipapadala ng mga tao para mag-share ng iyong mga message, Panginoon ko, para ang mga tao na hindi pa nakarinig ng mensahe sa tungkol sa salvation, Panginoon ko, ay mabigyan ng pagkakataon, Panginoon ko, na sila ay mapag-alaman nila, Panginoon ko, ang patungkol, Panginoon ko, sa buhay na walang hanggan, Panginoon ko, sa message of salvation, Panginoon ko. So, salamat, Panginoon ko, at yung aming mga kapatiran na nangangailangan, Panginoon ko, yung kahit ano, Panginoon ko, na kailangan nila, na kung sino man, Panginoon ko, ang sa kasulukuyang ito ay may sakit, Panginoon ko, dalangin namin, Panginoon ko, na pagalingin mo, Panginoon ko, dahil sa iyong dugo, Panginoon ko, kami ay iyong binuhay muli, Panginoon ko. Ikaw ang aming kagalingan sa lahat ng aming karamdaman, Panginoon ko. So, sa pagkakataong ito, kung sino man ang may sakit at aming mga kapatiran, Panginoon ko, na dalangin namin na iyong pagalingin, Panginoon ko. Dahil sa iyong pangalan, Panginoon ko, Jesucristo, na aming tagapagligtas, lahat ay may kagalingan, Panginoon ko, dahil ikaw, Panginoon ko, ang buhay para sa lahat. Panginoon ko, ikaw ang nagbigay ng buhay, Panginoon ko. Kami ay nabuhay muli, Panginoon ko, dahil sa iyong dugo, sa iyong inialay na dugo na pagsakripisyo sa iyong buhay, Panginoon ko, kapalit ng aming kasalanan. So, salamat, Panginoon ko, sa ngayong gabi ito, at Panginoon ko, salamat sa aming mga kapatiran na nandito sa linya ng dalanginan, Panginoon ko. Dalangin namin, Panginoon ko, na bigyan mo kami ng espiritu, Panginoon ko, na tumibay ang aming pananampalataya, Panginoon ko. At basbasan mo rin kami, Panginoon ko, ng espiritu na kami ay maging masunurin, Panginoon ko, sa iyo, Panginoon ko. Basbasan mo kami ng espiritu, Panginoon ko, na maging madali sa amin ang paggawa ng kabutihan, Panginoon ko. Na sa oras ng paggawa ng iyong mga gawain, na hindi kami mag-atubili, kundi madali lamang piliin ang paggawa sa iyong mga gawain dahil sa iyong espiritu na nasa amin, Panginoon ko. Salamat, Panginoon ko, at ang aming
mga pangangailangan sa araw-araw at materialistic na pangangailangan, financial, o kaya Panginoon ko, mga kapatiran na nangangailangan pa ng trabaho, Panginoon ko. Isinataas namin sa iyo at dalangin namin, Panginoon ko, na ikaw ang magpuno, Panginoon ko, sa mga kailangang ito, Panginoon ko, sa iyong makapangyarihang kamay, Panginoon ko. At higit sa lahat, Panginoon ko, dalangin namin, Panginoon ko, ang mga kapatiran namin na bumuhay dito sa bansa ng Israel, Panginoon ko. At ang mga pastor, Panginoon ko, dalangin namin, Panginoon ko, na maging matapat sila sa pagsilbi sa iyo, sa pagsunod sa iyo, Panginoon ko. At dalangin namin ang kaligtasan sa lahat ng mamamayan sa bansa ng Israel, Panginoon ko. Dahil ito ang iyong pinili na mga tao, Panginoon ko. Dalangin namin, Panginoon ko, na sila ay bumalik sa iyo, Panginoon ko. Na magbalik puso sila sa iyo, Panginoon ko. Dalangin namin ang aming mga kapatiran na sa kasalukuyan ay humaharap sa kahirapan na nandoon sa mga bansa na naggigera, Panginoon ko. Panginoon ko, dalangin namin na patnubayan mo sila at protektahan mo sila. At sa lahat ng oras, ilayo mo sila sa kapahamakan, Panginoon ko. Dalangin din namin ang mga masasamang tao, Panginoon ko, na bigyan mo ng liwanag ang kanilang mga puso, na sila ay matutong gumawa ng mabuti, Panginoon ko. Lalong-lalo na ang mga pangulo sa mga bansa, Panginoon ko. At tinataas namin itong bansa doon sa Nigeria, Panginoon ko. Ang kaguluhan doon, ang mga kabataan na nakidnap ng mga masasamang mga tao, Panginoon ko. Itong mga batang mga babae na mga estudyante, Panginoon ko. Tinataas namin sa iyo ang kanilang kaligtasan, Panginoon ko. At dinadalangin namin ang kanilang mga magulang, Panginoon ko, na labis-labis na nagdadalamhati sa kanilang sinapit sa kalagayan ng kanilang mga anak, Panginoon ko. Dahil kahit sinong magulang, Panginoon ko, ayaw na maranasan ng gano'n na ang iyong anak ay kidnapin, Panginoon ko. Ang mga batang ito ay gusto lamang mag-aral at matuto, Panginoon ko. Dalangin namin na itong mga masasamang tao, Panginoon ko, ay bigyan mo ng liwanag ang kanilang mga isip, Panginoon ko. Lord, hipuin mo sila na matuto silang gumawa ng tama. Dahil natutuwa silang gumawa ng mga masama, Panginoon ko. Hindi mo ang tao nila lang para gumawa ng ganyan, Panginoon ko. So dalangin namin, Panginoon ko. Tinataas namin sa iyo na itong mga tao, Panginoon ko, hipuin mo sila sa kanilang puso, Panginoon, na maramdaman nila na mali itong mga ginagawa at kasalanan, Panginoon ko. Na itong mga batang ito na wag nilang pahirapan, Panginoon ko. At dalangin namin, Panginoon ko, sa iyo na ibalik mo sila, Lord God. Gumawa ka ng paraan. Hiling namin, Lord God. Dalangin namin sa iyo na itong mga batang ito, Panginoon ko, gumawa ka ng paraan para makabalik sila sa kanilang mga magulang, na maibalik sila sa kanilang mga magulang. At Lord God, na protektahan mo sila, Panginoon ko, na i-reserva mo ang kanilang mga buhay, na walang buhay na mawala, Panginoon ko. At itong mga batang ito, Lord God, na bigyan mo din sila ng lakas na malampasan nila itong kanilang sinapit na mga pangyayari, Panginoon ko, na sa kamay ng mga manlulupig, Panginoon ko. Lord, salamat sa lahat. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat dahil ikaw ay nakikinig sa amin, Panginoon ko. Dahil ikaw lamang ang aming pwedeng matawag, Panginoon ko, sa oras ng ganitong mga pangangailangan, Panginoon ko. Maraming salamat, Panginoon ko. At ito lahat ng aming panalangin, Panginoon ko, tinataas namin at inihiling namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at aming Panginoon. Salamat, Panginoon, at amen. Amen, amen.
Salamat, Sister Laila. Sister Connie. Salamat din, Pastor Marina. Amen. Sister Chip. Oh, Sister Lai. Oh. Okay. Call me? Yeah. Oh, Okay. sino to? Si Sister Chip? Yeah. Sister Chit, itaas natin ang ating Panginoon sa kanyang katapatan, sa kanyang kabutihan, at sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin sa gabing ito. At itaas din natin ang mga prayer warriors natin na andito ngayon sa prayer line at pwede ka na ring mag-close up in prayers. Amen. Amen. Salamat po, Ama, sa gabing ito. Salamat po sa iyong katapatan na muli po kami ay nandito sa prayer line. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga ginagawa dito sa prayer line na ito. Panginoon, salamat po sa mga ininig mong mga panalangin, Lord God. Yes, Panginoon, Lord. napakabuti mo, napaka-tapat mo, niluluwalhati ka namin, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin at tinataas namin ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan, yes. Panginoon kong Jesus. Salamat po, Panginoon, sa buhay na binigay mo sa amin, Panginoon, O God. Yes, Lord. At tinataas ko po ang mga kapatiran ngayong gabi na nasa linya, Panginoon. Katagpuin mo po sila sa kanilang pangangailangan, Panginoon. Oh God, mangusap ko po sa kanilang mga puso at gamitin mo po yung mga intercessors dito sa linya na maging ilaw ng bawat tahanan, ng bawat pamilya at makadala ng mga kaluluwa, lalong-lalo na mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Oh Lord God, salamat po sa iyong mga kabutihan sa aming buhay at sa buhay na binigay mo na alam namin na kami ay ligtas na, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At ganun din po ang aming sambahayan. Dinadalangin namin sa iyo na ililigtas mo yung mga hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon, Lord God. At pagkataway sapat, at iyan ay gagawin mo, hihipuin mo sila at mangungusap sa kanila, magpapakita ka sa kanila, magpapadama ka sa kanila. Salamat po, Panginoon. Itinataas ko rin po ang Glory Tabernacle Church, si Pastor Mel, si Pastor Marina, kanyang sambahayan, at ang mga intercessors na nasa prayer line ngayong gabi. Ang kanilang pamilya, tinatas ko po ang bawat isa, Lord God. Gabayan mo po ang bawat isa, basbasan mo po ng iyong pagpapala, ang buhay ng bawat isa, Panginoon, Lord. Kalooban mo po kung ano man ang design ng kanilang puso, Panginoon, ayon sa iyong will, Panginoon, Lord God. At gamitin mo po ang bawat isa sa pagpapalawak ng iyong kaharian, Lord God. Basbasan mo po ng iyong pagpapala ang buhay ni Pastor Mel at Pastor Marina. Bigyan mo po sila ng mabuting kalusugan, ng kataliguhan na nanggaling sa iyo, Panginoon, Lord God, at provisyon na kailangan nila sa kanilang paghayo, sa mga gawain na binigay mo sa kanilang kamay, Panginoon. Palawakin mo po ito, Panginoon, talaguin mo at padamihin mo po ang mga kaluluwa sa pamamagitan ng mga gawain na binigay mo sa kanila, Panginoon, Lord God. Panginoon, salamat po sa buhay na binigay mo sa kanila, Lord God. Ganun din po si Nanay at lalong-lalo na yung mga ginagamit mo sa prayer line na ito. Sa salita, Panginoon, Lord God, kapunin mo po sila, Lord God, katagpuin mo po sila, Lord God. Salamat po sa mga patutuo, sa mga testimony na narinig namin ngayong gabi. Salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan sa pagdinig mo ng aming mga panalangin. At patuloy po kaming mananalangin, Panginoon, Lord God. Kapagkat, Lord, ay dapat namin iisip ang iyong face, Panginoon, sapagkat ito na po ang huling sandali na dapat maraming kaluluwa ang makakilala sa iyo, Panginoon, Lord God. Gamitin po itong prayer line ito na makapaghatid ng iyong salita doon sa mga lugar na hindi narating ng mga iyong sugo, Panginoon, Lord God. Oh God, sa buong mundo, lalo na po yung hindi nakakakilala sa iyo, Panginoon, Lord God. Proteksyonan mo po at gabayan ng bawat isa ngayong gabi. Oh Lord God, paligiran mo po ng sandibo mga anghel ang aming mga tahanan at makatulog kami ng mahimbing, mahal kong banal na Espiritu.
Oh God, gwardiyan po kami sa aming pagtulog at na bukas po ang nagising pong muli ayon sa iyong kalooban upang magpulit, magpasalamat muli, Panginoon, Lord God. Salamat po sa iyong salita, oh God, na ikaw ay tapat, ikaw ay faithful sa ating buhay, Panginoon. Wala na po kaming tatakbahan kundi sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa kapayapaan. Salamat po sa iyong mga nininig na panalangin sa prayer line na ito. Salamat po sa glory tabernacle sa puso ni Pastor Marina at puso ni Pastor Mel na sumusunod sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po sila, pagpalain mo pa mga ginagawa nila, Panginoon, Lord God. Panginoon, salamat po sa iyong katapatan. Sinupuri ka namin, sinasamba ka namin, iniibig ka namin, Panginoon ko, Jesus, Lord. At makita ang liwanag na nanggaling sa iyo sa aming buhay kahit saan ka na nagpunta, Panginoon. Oh God, salamat po sa kapayapaan, salamat po sa joy, oh God, at sa lahat na, Lord God, na buhay na ito, Panginoon, na patotoo ng bawat isa sapagkat ikaw lamang po ang gumawa nito, Panginoon. So, itinatas namin ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Sister Chit. Sa ngalan po ng Glory Tabernacle Church at ng Consuming Fire Radio Ministry, kami po ay nagpapaalam sa inyo sa gabing ito at hanggang sa muli bukas sa ganito ring oras, 8:08 hanggang 10:10 ng gabi. Pagpalain nawa kayo ng Diyos at tayo po ay magsasara ng papuri. Hallelujah. Amen.